Medyo maganda nga ang panahon ngayon dito sa amin sa Iceland, kaya naman naisipan kong bumiyahe na ng maaga. Napalitaan ko kasi na meron daw kalakalan dito sa sentro ng aming isla. Ito nga yung maliit na isla ng Katitigat, dito lang yan sa Iceland. Halos nagsimatayan na nga mga punong kahoy dito sa isla namin. Dahil nga yan sa mga nagdaan na taon, sa mga sobrang kapal ng bagsak ng nyebe. At nung pagdating ko nga dito sa pinakasentro ng aming isla, nabutan ko nga dito si Presi Manang Sod, ang kaibigan ko si Ivar Balong the Boneless. Laki nga ang pasasalamat niya mula nung natapos na ang gera at sa mga dumating na makabagong teknolohiya. At ito'y nakakalakad na nga siya ng normal at pinakalakal na nga yung ginawang garosang pagdigma ng kanyang ninong na si Kosang Floki. Dahil nga medyo tinanghali na nga ako ng dating, kaya wala na akong inabutan dito. Naubusan na nga raw sila ng karne ng oso. Kaya nga naman naisipan ko uli na pumunta ng Greenland para samantalayin nga magandang panahon. Pagdaan ko nga dito sa checkpoint papuntang France, dalawa na nga pala mga nagko-community service. Pala si Kaloy ang nagkasala sa pamaboso sa mga nagpapa-pap smear, pero hindi naman daw talaga niya sinasadya. Gawa lang talaga ng sobrang lakas ng hangin ng winter. Kaya biglang bumukas ang pintuan ng klinik na kanyang binabantayan. Isa nga pala siyang security guard doon. Nakyutan lang daw siya sa nakita niya, kaya naman hindi niya maiwasan na titigan. At hindi niya naman daw talaga kasalanan yun, kaya mababaw lang ang pataw na parusa sa kanya. Kaya community service nga lang ay pwede na. Bukod doon, natutuwa din ang kanyang pinsan na si Dingay Ragnarsson. Dalawa na nga silang magbabantay sa checkpoint at hindi raw sila may medyo napalayo na nga pala tayo sa topic. Nandito na nga pala ako sa mismong Greenland. At medyo mabilis nga ang biyahe ko dahil nga may naituro sa akin na bagong lagusan. Dati nga kasi mahigpit na pinagbabawal ng France ang dumaan sa kanilang lagusan, pero nagiba ang ihip ng hangin at binuksan na nga nila ito sa mga taga-Iceland. Bigla kasing sumikat ang kanilang Eiffel Tower dito sa Paris. At dahil yan sa mga nagfi-fishball dito na taga-Iceland, muling naging masigla ang tourist destination nila dito sa Paris. Wala kasi nang pinagbawal ng gobyerno nila ang pagpunta ng mga lovers in Paris. Naging matumal na nga at naging malungkot itong kanilang Eiffel Tower. Kaya nga pala isinara sa publiko to dati dahil napakarami ng mga turistang nagsasamantala. Yung dapat lang naman sana ay magpapapicture lang sila at magwi-wish. Pero sa sobrang luwag nga ng gobyerno dati dito, kami na yung mga turistang magpartner na may dala pang mga tent. Pinakapasaklap doon, dito na nga sila nagpaparaos ng gabi. Pa sila gumagawa ng mga baby. Kaya naman pansamantalang isinara muna sa publiko itong naturang pasyalan. At balik na nga tayo sa Greenland. Dito nga pala ako sa pwesto ngayon ng aking naging kaklase dati. Magkaklase nga pala kami nung high school sa University of SBSF Iceland. Nga pala si Elsa, kapatid ni Yana. Naalala ko pa nga na lagi ko pang nakakaway noon ng kanyang best friend na si Yola. Paano naman kasi sobrang puti. Wala lang, na-insecure lang siguro ako. At hindi rin mawawala dito sa Greenland ang legendary na si Lola na nagtitinda ng asin. Isang pinakamasipag na tao dito sa Greenland. At buti na lang ay umabot pa ako at may inabutan pa akong karne ng oso. Ito lang talagang sadya ko dito sa Greenland. Bago nga ako umuwi, almusal muna ako dito ng estopadong dinosaur. Isa kasi ito sa karaniwang inaalmusal ng mga tao dito sa Greenland. Dila nga pala ng dinosaur ang isa sa paborito ko dito. At ang pinakagusto ko dito ay talagang dapat malaimpyerno ang kanilang apoy para naman kulong-kuluyo sa baw na medyo mataas ang sikat ng araw. Talagang napakalamig pa rin ang klima nila dito. Kaya naman napakarami ng mga nagja-jogging na pumupunta muna dito para mag-almusal. Tinabutan ko nga rin na nag-aalmusal dito ang aking suki na si Janet. Wala siyang lokal sa isang isla sa Switzerland. Napakayaman ng kanilang isla sa mga ganitong klase ng butete. Butan ko nga rin dito na kumakain ng isa sa pinag-uusapan nila. Usap-usapan kasi anak daw siya ng troll sa Norway. Gani daw yung troll nung makyat ng bundok ang kanyang ina. Siya nga pala si Benjo Teroysan. Nung pauwi na nga ako, dumaan muna ako dito sa France. Bili na nga rin ako ng lata de coco para ipasalubong kay Kosang Floki. Isa rin kasi sa mabisang gamot to para sa lumalabas na nana sa kanyang ihi. Butan ko nga rin dito ang aking kumpare na Frances na si Bongski. Anong ko kung anong pinapaserox niya. May programa daw ang kanilang gobyerno para sa mga pocholo. Tuwang-tuwa naman tong isa. Kala mo naman ay tulina. Pares lang naman silang pocholo. Dahil nga naubusan na nga rin kami ng bigas kaya umorder na ako ng 1 kilo. At tinabutan ko pa nga dito ang aking kababayan na si Marlonski. Kapatid nga pala siya ni Kosang Floki. Bili na nga rin ako ng tasty bread dito dahil matagal na nga rin nakaimbak sa freezer ang aking mga cheese saka ang aking mga salami. At dito na nga rin nag-stay sa France si Lea sa Longganisa. Tinda na lang daw siya dito dahil napamahal na nga rin daw siya sa France. Simula nung sumikat siya sa Les Miserables, ayaw naman daw niya sa Vietnam. Nung siya ay sumikat sa Miss Saigon, boring daw doon. Mas nag-enjoy daw siya dito. Lalo na nung may nagka-camping pa sa Lovers in Paris. Nalilibang daw siya pagka siya'y nang boboso. Nung ako'y pauwi na, nakiyangkas na nga rin pauwi. Etong aking kapitbahay na si Tito B and Joey. Joey ang pangalan ng kanyang alaga. Anan ko nga rin pala dito ang isa sa sikat na Viking. Isa sa magiting na bayani nila dito sa France. Siya nga pala si Hansing, Opring San. At saktong pag-uwi ko nga, eto na, pumapatak na naman ang nyebe. Malamang sa malamang, ilang araw lang yan o linggo ay babahayin na naman ng nyebe ang aming lugar. O siya, paano? Hanggang dito na lang muna tayo. Umabot ka sa video na to, huwag kalimutang i-like and share ang ating video. Thank you and thank you for watching.